Good day guys, nandito tayo ngayon sa Honda Driving Safety Center at re-reviewin natin itong si Translap 750. Ito yung bago nilang adventure touring na may pagka-Filipino height friendly. Maluwang yung kanyang upuan, and for more details guys, tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Taong 2025 ay naglabas si Honda ng pinakabago nilang adventure touring na motor. Ito ang isang uri ng motor na maganda ipang long ride kahit may angkas. Magandang i-drive at komportable ang posisyon ng angkas. Tara't kilatisin natin ang bawat details nito, umpisan natin sa kanyang gulong. Meron itong size na 90/90 by 21. Malaki pero typical size ito sa mga enduro motorcycles. Meron siyang karakteristik ng pang off-road na motor dahil pang dual sport itong si Translap. Pwede ito sa highway at pwede rin sa rough roads. Meron pa tayong available color, ito yung kulay itim. Bali dalawa lang ang color variant na nirelease ni Honda dito sa Pilipinas. Parehas silang may rim na gold, tubeless ang kanyang gulong. Ang size naman nito, 90/90 by 21. Sa kanya namang braking system, naka-dual disc brake itong kanyang harapan at yung kanyang disc plate gapalanggana yung kanyang laki. 310mm yung laki nito at ito na ay floating disc brake. Ibig sabihin lang yan, mas matagal uminit yung kanyang disc. And then, meron din itong 2-pot caliper. Equipped din ito ng anti-lock braking system or in short, ABS. Kung papansinin naman natin yung kanyang telescopic fork, ito ay inverted. Nalilesen nito yung pressure or bounce na mararamdaman natin sa kanyang manibela. Showa ang kanyang suspension 43mm at meron itong travel na 200mm. Ang ating cooling system, naka-radiator ito andito sa harap nung kanyang makina at meron itong cover na Translap. Yung kanyang cute na busina nandito rin sa kanyang harapan. Ito naman ang kanyang headlight, may pagkahulmahan ni CV150X pero mas masungit lang talaga itong si Translap 750. All LED including turning lights na signature ni Honda na nakakabit sa mga motor niya typically like Honda Click. Papansinin naman natin additional safety feature para sa proteksyon ng motor from the kasa. Meron na rin itong crash guard na kapag nag-crash ka, may guard ka. Extended dyan hanggang dito sa kanyang engine. Plus undercowling na solid metal plate para yan sa mga ligaw na bato kapag nasa off-road ka, hindi basta-basta mababasag ang makina mo. Speaking of makina, pag-usapan natin yung kanyang engine type. Ito ay liquid-cooled overhead cam, 4-stroke, 8 valves, parallel twin with 270-degree crank and unicam. Solid na big bike and maganda ang tunog. 6-speed manual ito guys, with maximum power output of 67.5 kW at 9,500 RPM. To put into perspective, parang 5 Raider. Meron din siyang maximum torque or yung damba, 75 Nm at 7,250 RPM. Kaya nitong mag-top speed ng 195 to 205 km per hour, stock lang yan mga bossing. Dumako naman tayo sa kanyang cockpit, i-discuss naman natin dito, pasadahan natin yung kanyang mga electronics. Ito yung itsura ng kanyang cockpit, napakalaki talaga. Meron itong 5-inch na TFT color display, na ganito ang kanyang itsura kapag activated. Meron na rin itong feature na Honda Road Sync. Makakapag-navigate ka sa apps using yung kanyang handlebar. Pwede mong makontrol yung calls, message, navigation, and music para itong feature na nasa Honda PCX. Guys, meron din itong HSTC or Honda Selectable Torque Control. Ito yung pinagsasabay niya yung kanyang rear and front wheel para iwas skid, iwas semplang, or iwas madulas yung motor. Magandang safety feature yan lalo na kung dumadaan ka sa malumot, basa, at mabuhanging daan. Liban pa dyan ito ang kanyang feature na merong multiple riding modes. Meron tayong 4, Sport, Standard, Rain, and Gravel. Siksik na siksik sa feature itong ating Translap. Paano naman sa kanyang riding comfort? Ito naman yung silipin natin guys. Yung hulma nung kanyang upuan, mas elevated yung back ride para naman sa mga driver natin ay maabot yung ating ground.
Gaya nga ng inyong nakikita, malapad yung upuan ng ating backride. Hindi ka naaabutan ng reklamo kahit na matagal pa ang travel nyo. Plus lalagyan mo pa ng top box, extra sandalan din para makapag-relax ang ating backride. Nasakyan na natin to, 5'6 ang ating height at yan yung ating itsura, naka-tiptoe tayo kaya kung 5'6 kayo, ganyan din yung itsura nyo kapag kayo ay sumakay. One thing na nagustuhan ko dito kay Translap, hindi ramdam ng eagles mo yung init ng makina, and mind you guys, naiikot na rin to ng ibang mga vloggers kaya mainit na yung kanyang makina. Sound check natin. Sarap! Etong si Translap 750 ay nasa middleweight adventure motorcycle. May curb weight itong 210 kilograms. Nasa middleweight pero hindi pa rin biro yung kanyang bigat. Kailangan mong magkaroon ng matitibay na tuhod. Meron itong ground clearance na 210 mm. Sa kanya namang seat height ay 855 mm. Dito naman tayo sa kanyang likod, we have suspension na monoshock. Ang size nung kanyang gulong 150/70 by 18. Sa kanyang braking system, naka-disc brake pa rin and equipped pa rin to ng ABS dahil dual channel ang kanyang ABS. Ang itsura naman nung kanyang pipe, medyo mababa sa kanyang footrest at meron din itong heat guard. Lahat ng ilaw dito sa likod ay LED at itong kanyang bracket ay top box ready. I believe meron na ring plug and play na bentang top box si Honda. Ito naman ang hindi mo bibilhin dahil from casa meron na siyang lever guard. Ito naman ang itsura ng buttons na nasa right at ito naman yung nasa left. Fuel tank naman guys, may capacity itong 16.6 liters and sa kanyang fuel consumption 24 kilometers per liter. So ito na guys, nakagayak na tayo. Ayan. So una nating napansin sa kanya is very heavy siya. If galing ka lang sa mga 150cc na motor, underbone and scooter, maninibago ka talaga kasi parang 4 na kaban na bigas yung dala-dala mong motor. Ayan, napakalaki kasi niya, and kung magagamay mo naman na siya, syempre makakasanayan mo na siya, no? Ayan, so sasampa na tayo. Sampahan na natin siya. Pakita ko lang sa inyo guys kung gaano ka-responsive yung kanyang throttle. Yung primera niya, yung hataw niya sa primera, talagang yung torque, nandun talaga yung torque niya. Of course, 750. Ano pang hahanapin mo sa isang motor na 750 kung sa engine lang naman ang usapan? Primera pa lang yung nasusubukan ko sa kanya. Pero sa comfort talaga, if ilo-long ride mo to, pang long ride talaga ng mga bossing. Ang sarap niyang gamitin. Komportable lang. Hindi masyadong angat yung kanyang manibela para sa atin. So level lang siya. Hindi siya yung angat na mangangalay ka. So sarap. And yung braking system niya, since dual disc brake dun sa kanyang harapan and naka single disc naman dito sa kanyang likuran, sobrang kapit niya, grabe, ang lakas niya, men. Ang lakas ng 750. Sarap! 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 Nakakabalang dito ay yung pag-stop mo, gawa ng mabigat siya. Ulitin natin guys, yung kanyang SRP is 609,000. At kung gusto mong kumuha, may voucher ako na 5,000. Pwede mo akong i-PM sa ating Facebook page, Easy Ride Journey. Matik yan, less 5,000 na yung kanyang cash. Sa installment naman, 121,020 pesos yung kanyang sample down payment. Sa 60 months mo is 10,447. Pwede po kitang i-assist, just PM me sa ating Facebook page, Easy Ride Journey. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like, follow, subscribe sa ating YouTube channel, Facebook at TikTok.
So yun na yung nasakyan natin, twin cylinder kasi siya kaya medyo mabigat-bigat siya. At kung mapapansin niyo malalaki na rin yung kanyang gulong. Yan, for adventure touring. Yan, pwedeng pang off-road and on-road. And syempre pag pang-uwian mo to sa probinsya, napakaganda ng kanyang upuan. Approve na approve to, hindi ka masyadong mangangalay. Para ka na rin naka-scooter, pero of course, mas mabigat daw kasi 750. Nakita nyo, ikutan lang natin. Yan. So kapag ang height mo ay 5'6", katulad ko, tingkayad ka talaga sa isang paa lang kasi yung kabila hindi mo na maaabot. So kapag sasakay ka dito, atak ka muna sa footrest, sampa ka, saka mo tanggalin yung kanyang side stand. Yun lang yung diskarte dito. So yun.